Welcome back sa aking YouTube channel. It's been a long time. Thank you guys for keep on commenting on my videos sa aking YouTube channel. Kahit matagal na akong hindi nakapag-videos, marami pa rin nagko-comment. At sasagutin natin ng comment ngayon ng isang ating siguro subscriber ko siya. Pero kung hindi man, sana mag-subscribe ka ulit bro. Sana mag-subscribe ka bro para mas marami ka pang mas makitang video na kapupulutan ng aral. 2025 na nga guys at maganda tong comment ni kuya. Ang tanong niya sa akin ay, Mac, just do it. Ang tanong niya ay, hi po, sana gawa po kayo ulit ng update video na bakit Spain. Kung maalala nyo guys, ililink ko na lang sa video na to na gumawa ako ng video like ilang years ago na yon kung bakit ko pinili yung Spain. So, 8 years ago, siguro mga 3 years ako dito noon o kasi mga ganon. 3 years, 4 years of 2 years pa lang ako dito noon sa Spain nung ginawa ko yung video na yon. At ngayon nga, 8 years na ako dito sa Spain. So, kung babalikan ko at kung pipiliin ko rin ba ulit ang Spain, kung sakaling ibalik yung panahon na na-experience ko na yung buhay dito sa Espanya at kung pipiliin ba ako ulit, Espanya pa rin ba? So, ang sagot ko okay lang. So, hindi ko masasabing hindi ko masasabing oo. Kasi may mga maganda at hindi maganda rin naman dito sa Spain. Kahit naman siguro sa ibang bansa may ganun din. Pero sa personal opinion ko, hindi. Pero depende pa rin 'yon. May mga bagay akong nagustuhan dito sa Spain, lalo na dito sa Barcelona kasi sa Barcelona ako naka-based. And may mga bagay akong hindi nagustuhan. Which is, kaya namang i-adjust, kaya namang pakisamahan. Ganun naman eh. Sasabihin ko pa rin, una, maraming pagkain Pinoy. Lahat ng mga produkto ng Pinoy nandito na. No, naglaganap na. Mayroon tayong area dito sa Barcelona na tinatawag nilang Joaquin Costa. So, doon sa Joaquin Costa na yun guys, nandun lahat ng panindang Pilipino. Sa Ronda Sant Antoni, yun ang tawag nila doon sa street na yon sa Joaquin Costa. So, sa Joaquin Costa na yon, doon lahat ng panindang Pilipino. Kahit anong hanapin mo, 80% nandun. Kahit anong hanapin mong produkto ng Pilipino, mapa dry goods man yan, mga gulay man yan, kahit tuyong isda, nandun. 80% nandun sa Joaquin Costa na yon. So, hindi ka mag-crave sa mga pagkain Pinoy. Hindi talaga. Kaya pa nga, pag galing ka sa ibang bansa na walang masyadong Asian store at lumipat ka dito sa Spain, lalo na dito sa Barcelona, tataba ka talaga. Tapos marami pang mga restaurante dito na mga Pilipino. Ngayon, lalo pang dumadami. So, every time na pag day off namin, kumakain kami doon sa mga pagkain Pinoy. Kaya nga yung mga kasama ko sa work, nagtatanong sila, bakit doon na naman kayo kumain sa restaurante ng Pilipino? Dapat itry nyo din yung ibang pagkain na typical na pagkain Spanish. Pero sagot namin, mas gusto namin yung pagkain Pilipino eh. So next kung masasabi na nagustuhan ko dito is malaki ang community ng Pilipino dito. Which is kung gusto mo ng konting advice, alam mo yon, kung gusto mo ng banding, ang dami. Hindi ka malulungkot. Magsasawa ka na nga sa pangmumukha ng mga Pilipino every time, and then hindi na nga nagpapansinan, di ba? Sa sobrang dami na ng Pilipino, parang pag may nakita kang Pilipino, parang Pinoy, parang gano'n. So, yun, parang feeling mo talaga nasa Pilipinas ka. And then the negative side doon is parang hindi ka nasa abroad. Kasi nga, sa dami ng Pilipinong makikita mo, parang sa Pilipinas ka na lang din. At syempre, hindi mawala yung mga chismis sa mga ganon. So, huwag natin isali yun. So, the next is, ang ganda ng lane dito sa Espanya. Kasi, in 3 years, halimbawa, pagdating mo dito sa Espanya, magpa-register ka lang doon sa tinatawag nilang ayuntamiento or siguro munisipyo nila dito na tinatawag. Tapos, magpa-register ka doon. After doon, maghahanap ka lang ng amo. Wait ka ng 3 years, pipirmahan ka, magkakapapil ka na. Tapos, after ilang years ng pagre-renew, pwede ka nang maging permanent residence. 2 years or 3 years yata na may papel ka na, pwede ka na mag-apply ng citizen dito sa Espanya. Hindi kasi sa lahat ng bansa ay may ganon na offer. So, yun nga lang ang ang medyo kakabahan ka rin is pabago-bago din talaga yung lay dito sa Spain. Like, every year nagbabago.
pinapabura ng gobyerno halos yung mga refugees dito. Binibigyan ng tulong, lalo yung mga anak na hiwalay sa asawa. Basta may papel, pinapabura ng gobyerno. Sinusuportahan, pinapabahayan, binibigyan ng bahay, walang bayad. Basta may anak ka, tapos yung hindi ka kumikita ng maayos, ganun, pag single mom ka, ganun, at tutulungan ka ng government dito. So, ang negative side naman dito is sa sobrang dami ng tao, ay yung iba hindi na nakakahanap ng trabaho. At dahil nga sobrang bait ng government dito sa Spain, ay pinapapasok na nila yung mga taong galing sa iba't ibang bansa na walang papel. Siyempre, pag walang papel, mahirap maghanap ng trabaho, lalo yun na yung mga lalaki. So, ang nangyayari, laganap dito yung laganap dito yung pandurukot, laganap dito yung panghahablot. At as in, na-witness ko nga yan and medyo nakakatakot. Kaya mostly, pag bago yung phone mo, uso naman kasi dito, pag may phone ka, bumili ka ng casing na may tali, tapos gawin mong kwintas. Ganun ang gawin mo. Kasi nakita ko yan one time, na witness ko, may isang teenager na, tinututukan na niya yung isang babae ng kutsilyo, tapos gustong kunin yung phone. As in, umaga yun na, like mga 7 o'clock in the morning. But na lang yung babae na yun, sumigaw pa siya. So, ang daming tumulong. So, ganun siya din. Yun yung bad side niya sa sobrang daming tao dito, sa sobrang bait ng gobyerno, na gustong tulungan yung mga taong maghanap ng trabaho dito sa Spain. Sobrang crowded na. Next, ano pa ba? Well, pagdating naman sa trabaho, yun lang, depende lang talaga kung saan ka ma-assign. Pag may papel ka na, pagdating sa trabaho naman guys, syempre pag bagong dating ka pa lang dito sa Espanya, dun ka muna sa mabababang sweldo, ganyan, titiis-tiisin mo hanggat sa magkapapel ka na. Pag nagkapapel ka na, lalaki na yung sahod mo, tataas na kahit paano, basta mag-aral ka lang magsalita ng Spanish dito. Yun yung mahalaga. Kasi kung hindi ka makapagsalita ng Spanish, kahit basic lang, mahihirapan ka pa rin maghanap ng trabaho kahit may papel ka na. So, I advise na mag-aral ka kahit basic lang yan. Kasi kahit naman papaano pag nakapagtrabaho ka na, doon mas matututo ka lalo magsalita ng Espanyol kapag kasama mo dun sa trabaho mo ay mga ibang lahi. And next nga pala guys is, kahit wala ka pang papel pagdating dito sa Spain, pwede ka pa rin mag-travel inside Spain. Ibang nagsasabi na nag-aeroplano naman daw sila, basta sa loob lang din ng Spain. Ipapakita mo lang yung empadronamento mo. Tapos, so yun ang maganda. Ang dami kasing tourist spot dito sa Spain, as in ang dami. 8 years na ako pero hindi ko pa nalibot ang Spanya. For now, yun ang privilege na pwede kong masabi bakit Spain. Well, merong good side and bad side. Bakit Spain? Butan guys, yun nga, pag may papel ka na nga pala, pwede mo na rin hatakin yung pamilya mo. Yun ang maganda. Pamilya mo, asawa mo. Meron tayong mga nag-aayos ng papel dito, mga kapwa natin Pilipino, ang bilis. Magbabayad ka nga lang pero ang bilis ng mga proseso, which is good. Pwede ka magtrabaho dito hanggat gusto mo, kahit mamatay ka na dito. So yun guys, hanggang dito na muna yung vlog ko na to. Sa lahat ng magko-comment, sasagutin ko po yun pa unti-unti tayong babalik sa YouTube. Mac Just Do It, thank you so much para sa itong video na to. Sana nasagot ko. And kung meron ka pang specific na tanong, pwede mo pang itanong, pwede mo pang i-comment kasi gagawin ko ulit ng video yan kasi sa ngayon, medyo blanco pa ako. Hindi ko masagot lahat kasi parang nakalimutan ko yung mga iba kong sasagutin. So, thank you so much guys for watching and supportahan niyo pa rin yung channel ko. Bye-bye.